Mga ka-food trip, share ko lang sa inyo ngayon kung paano tayo maglinis ng bituka ng manok or yung isaw ng manok. Kaya meron tayo ditong 2 kilong chicken intestine na binili natin sa palengke na linis na daw. At napakuluan na rin kaya ganito na yung kulay niya saka yung itsura niya. Pero syempre hindi tayo sure kung linis na talaga lahat. Kaya ginagawa natin dito is dinodoble linis natin. Next time, bibili naman natin yung hindi pa siya napakuluan para mapakita ko din sa inyo. Dati ganun lang yung binibili ko eh. Pero dito muna tayo sa napakuluan na ng konti. Yan. Makita nyo dun sa unang tinanggalan natin, medyo liquid na lang yung laman sa loob niya. Ito may buo-buo pa. Yan o, ganyan o. Ito yung mga hindi pa nalinis talaga. Kaya may mga laman pa siya na ganyan sa loob. Yung kanina, yung medyo liquid, natanggalan na nila ng konti yon. Kaya ganun yung niya, itsura niya, liquid na siya na kulay dumi. At isa pang problema dito sa napakuluan na, medyo mahirap siya tanggalan ng dumi kasi napuputol kasi nga malambot na siya, napakuluan na. Yun. So ayan na nga. Ito na yung mga dumi na natanggal natin, ang dami rin, di ba? Ayan ang itsura niya. Pero hindi naman siya mabaho. Medyo nakakadiri lang talaga siya tignan. Pero pag sanay na kayo, wala na lang yan. So ayan na, nilinis natin yung pinaglagyan natin kanina ng dumi, saka tinapon na rin natin. Ibabalik lang natin yung nilinis natin bituka at babanlawan lang natin ito ng mabuti. Banlawan nyo lang ng mga 3 beses. Yung pala, lababo, baka sabihin nyo, nilalapag ko sa lababo. Malinis po yan, nilinis ko na rin po iyan. Diyan ko na lang din kasi nilagay para mas makita nyo lahat ng proseso natin. Yan. So ayun, ibabalik na ulit natin, babanlawan lang ulit natin yan sa tubig. Pagkatapos nito, ang sunod na gagawin natin is lalagyan naman natin ito ng suka pati ng madaming asin para sure na mas malinis at walang kakaibang amoy itong bituka ng manok natin. Yan, lagay lang natin lahat yan, tas dito nyo na siya imamassage for 5 to 10 minutes. At pagkatapos nito, pahinga kayo ng konti, tapos pwede na natin ito banlawan ulit. Babanlawan natin yan mga 3 beses ulit para wala siyang matirang excess na asin kasi baka umalat naman siya pag niluto. So ayun, ito lang po talaga yung matrabaho dito sa pagluto ng bituka ng manok eh. Lilinisin mo lang talaga siya ng mabuti. After naman nito, worth it naman, sobrang sarap naman. Yun no? So ayun na nga, tapos na natin siya linisin, pwede nyo na ito lutuin. Ako ginagawa ko is inaadobo ko muna to para lumambot na rin siya, saka mas sumarap, dagdag flavor din ito sa bituka ng manok natin. So, paano? Kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na video natin. Pag may tanong kayo, comment lang kayo dito. Maraming salamat po sa panonood. Bye!